Hindi ko inaasahan na kapag umakyat ako sa hagdan, papasok sa maliit naming sala, ay madarama ko pa rin ang bigat ng isang desisyon na kumakapit sa dibdib ko tulad ng basa na damit. Ako si Raquel, 37 na taong gulang, ina ng 2 bata, si Ana, 12 gulang, at si June, 7 taong gulang. 10 na ang taon mula nang umalis si Mike papuntang bayan ng ibang tao para magtrabaho. Halos lahat ng gabi ay may tawag, may padala at may mga planong babalik. Ang bahay namin, kahit maliit, ay puno ng tunog ng plato sa kusina, ng mga tawa ng anak at ng mga tahimik na oras na ako lang ang naglilinis ng pinggan habang nag-iisip kung ano ang tama. Bago ko tuluyang ilahad kung paano nasira ang pinagtagni-tagni nating mundo, kung paano may nagbukas na pinto na hindi ko inaasahan, nais ko lamang humingi ng konting oras mula sa inyo. Kung nais ninyo ng mga kwento na nagpapakita ng hirap at pag-asa, manatili kayo hanggang sa dulo. At kung naaantig kayo ng mga ganitong testimonya, mag-subscribe sa channel ni Miss K at i-like. Ito ang paraan namin para magpatuloy sa pagbabahagi at pag-aalay sa isa't isa. Kung magsisimula ako sa simula, malamang matatagalan, pero sisikapin kong maging tapat, hindi para magtampo o magpaliwanag, kundi para lumabas ang katotohanan at, kung maaari, magbigay ng kaunting liwanag sa kahit isang pusong nasa dilim. Sa umpisa, ang lahat ay parang routine lang. Umaga-umaga, nagigising ako dahil sa ingay ng mga plastik na padala na binubuksan ni Ana dahil gustong-gusto niyang malaman kung may tsokolate o bagong damit. Si June naman ang laging nauuna sa kusina, humahakbang ng mabigat, sumasalubong sa amoy ng sinangag at sili. Si Mike sa kabilang banda ay nasa cellphone at sa mga tawag mula sa isang banyagang numero. Tumatawad siya ng hindi regular, ibang oras, madalas gabi na. Natutunan kong mag-adjust, natutunan kong magtiwala sa padala, sa resibo ng bayad, sa mga text na kumusta, miss you na daladala niya mula sa ibang time zone. Ang pera niya ang nagluluto ng hapunan, nagbabayad ng kuryente at minsan nagdadala ng maliit na ligaya sa mga nakakulong na araw namin. May mga panahon na tilang maliit na bagyo ang tumatama sa amin. May sakit ang bunso, may problema sa bahay, may kapitbahay na may utang na kailangang unahin. Sa mga oras na iyon, palaging may padala si Mike. Pero may maliliit na pagbabago na hindi ko agad pinansin. Bigla ang pagtitigil ng tawag sa oras na dating nagpapadala siya ng video o simpleng pag-alis ng good night sa dulo ng text. Maliit na pagbabago gaya ng mga ulap na unti-unting nagkukulay ng abo. Isang salamin ang nagpakita sa akin ng unang refleksyon ng iba pang katotohanan. Isang araw, natanggap ako ng sulat na hindi nakapangalan sa amin. May pangalan na iba at may petsa ng pagdiriwang na hindi kami kasama. Nilagay ko ang sulat sa itaas ng ref, hindi ko na binuksan ng buo. Di ko maiwasang isipin, baka nagkamali lang. Pero may mga maliliit na bakas. Ibang numero na unang lumilitaw sa call log ni Mike, kakaibang pangalan sa SIM card at isang lumang litrato na nagulantang ako nang makita. Larawan ni Mike kasama ang isang babae at 2 bata sa tabing dagat, nakangiti, parang pamilyang buo. Kung noon ay may mga gabi na pumipigil akong umiyak, ngayon ay nagpatak na ang luha habang hawak ko ang baso ng malamig na tubig at nilalabanan ang pagninitig ng dibdib. Hindi ako agad nag-confront. Dahan-dahan kong sinubaybay ang mga bagay-bagay at sa oras na naglakas loob akong magtanong, pinaloob kami sa isang serye ng mga sagot na manipis na gaya ng papel. May kakilala lang akong nakasama. Hindi yan seryoso. Gusto kong umayos para sa atin. Ang mga ito'y mga salita na parang garapon na may takip na maluwag, madaling bumukas. Sa loob, nakatitig ang katotohanan. Ang pagbasag ay hindi nangyari sa isang saglit. Naipon ito sa bawat sandali na ako'y nanonood sa bintana, naghuhugas ng pinggan habang iniisip kung sino ang kumain ng huling piraso ng aming katauhan.
May araw na umakyat si Ruben. Siya ang ama ni Mike. 59 na taong gulang, payak ang kilos, may mga guhit sa mukha na tanda ng mga nakaraang hirap. Hindi ko inaasahan na sa mga sandaling iyon ay siya ang magiging sandalan ko. Dumating siya para magdala ng gamot para sa anak ko. Simpleng kilos lang na may kasamang bigas at isang payo sa pagluluto. Ngulit sa mga susunod na buwan, ang kanyang presensya ay naging paulit-ulit. Dumaan, tumingin sa aming sala, umupo, nagtanong ng mabuti. Hindi agad ako nakaramdam, hindi agad ako tumugon. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mesa pagkatapos kumain, naramdaman ko ang init ng kamay ni Ruben sa likod ko. Hindi pag-aagaw ng pagnanasa kundi pag-alay. Raquel, bunyagi niya. Kumakapit ka ng nagpakainat sa'yo. Hindi mo kailangang mag-isa. Hindi ko maalala kung ano ang sinagot ko. Maaaring isang ungol lang. Ngulit mula noon, nagsimula ang mga pag-uusap namin ng mas matagal. Pinapakinggan niya ang mga kwento ko tungkol sa mga padala at sa pagod na hindi matakos. Sineryoso niya ang bawat detalye, parang pag-alaga sa isang halaman na may nalalanta. Hindi ko sinasadya na maabot ang isang puok na ipinagbabawal ng aking sarili. May isang gabi na umulan ng malakas. Ang hangin ay nagpapaikot sa mga dahon at parang naglilinis ng amoy sa paligid. Hindi na rin ako makatiis sa katahimikan ng aming kama, sa init ng mga kumot na tila hugis na mula sa pangungulila. Dumapit si Ruben sa pintuan ng kwarto at nag-usap kami ng tapat, hindi sa paraang dramatiko, kundi sa paraang dalawang taong naghahanap ng pag-asa. Napuno ang hugis ng aming pag-uusap ng pagkondol sa mga nawalang pagkakataon, ng pagkilala sa pagod. Ang paglapit namin ay kusang loob, puno ng consent at malalim na pag-uusap tungkol sa hanggaran na hindi masaktan ang mga bata. Hindi ko ilalarawan ang detalye ng aming mga sandali. Hindi ito ang punto. Ang mahalaga, mayroong dalawang matatanda na nagbigay ng pag-asa sa isa't isa sa gitna ng pagkasira. Minsan, pagod din ang tao at nangangailangan ng isang kamay na mahigpit ang pagkakahawak. Si Ruben, sa kanyang paraan, ay naging bayani ng maliit naming mundo. Siya ang nag-ayos ng sirang gripo. Siya ang bumili ng gamot na hindi ko nabayaran ng buo. Siya ang nagdala ng kanin kapag ako'y wala. Sa panahon na unti-unti kong natitikman ang init ng isang bagong pagkalinga, dumutong din ang guilt, tahimik at malakas. Naging lihim ang aming pagkikita. Hindi dahil sa puro pagnanasa, kundi dahil may komplikadong pagiging totoo. Si Mike ay asawa ko pa rin sa legal at sa papel. Ang mga bata ko ang sentro ng lahat ng dialogo. Nagkakaroon ako ng mahahabang gabi ng pagsisiyasat sa sarili. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng katapatan? Hanggang kailan ako magtitiis para sa katahimikan ng mga bata? Sa bawat pagdila ng sakit, may maliit na pagnanasa na maging masaya ng muli. Si Ruben, sa lahat ng ito, ay palaging nagsabing, "Ikaw ang mamimili ng buhay mo, hindi ako." Simple, ngunit malalim. Hindi naglaon, lumitaw ang isang mahalagang sandali. Dumating ang pagpakataon na kailangan kong kausapin si Mike ng tapat. Hindi ito web ng intriga na hindi maitatama. Kailangan kong malaman kung may pag-asang magbalik sa akin ang lalaki na noon ay pinili kong mahalin. Tumawag ako isang hapon, naghahanda para i-repair ang lumang radyo ni Ana habang hawak ang telepono. "Mike," sabi ko, "totoo ba?" May katahimikan sa kabilang linya at sa wakas dumaan ang mga pangungusap na siyang nagpabagsak sa akin. Ang pag-amin sa ibang pamilya, ang paghanap ng bagong kinabukasan, ang paghingi ng paumanhin na tila wala ng bigat. Hindi ako umaasang babalik agad ang lahat, ngunit ang mga salita niya ay parang malamig na hangin na nagpababa ng init sa aking katawan. Hindi ko alam kung saan ako lulugar.
Sinabi ko sa kanya ang kaluluwa ng aming tahanan. Tayo, ang mga bata, ang mga pangako. Hindi niya ako sinabihan ng anumang solusyon. Umalis ang linya at naiwanan akong nakatingin sa dingding na parang isang estranghero ang nakatayo sa kabilang kwarto. Doon nagsimula ang pinakamabigat, ang pag-amin sa bata. Umupo ako sa sahig ng kwarto ni Ana at hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay. Nana, bulong ko, at nakita ko ang pag-ikot ng eyes niya. May kailangan naming malaman ka namin. Hindi maganda ang timing, walang tamang oras. Ang pag-uusap na iyon ay hindi maikli. Nag-iyak si Ana, si June ay nanganginig ng tahimik. Sinubukan kong gawing simple ang mga salita. Tatay, may iba. Ang mga salitang iyon ay parang bato na nagsimulang magpalubog sa aming maliit mabangka. Marami silang tanong na walang daliyang sagot. Bakit? Mamaya ba babalik si Papa? Hindi ako nakapagsabi ng katiyakan. Nagawa ko lang sa isang malamlam na pagsikap na sabihin na mahal naming silang tatlo at nagagawin ko ang lahat para sa kanila. Doon lumitaw ang lakas ng pagsasama. Hindi dahil nawala ang sugat, kundi dahil pinili naming harapin ito. Naging mas matalas ang mga araw, mga tawag mula kay Mike na puno ng paghingi ng paumanhin, mga text na puno ng paliwanag, at si Ruben na palaging nandyan para kumain kasama at tumatulong maglaba kapag ako ay pagod. Ngunit ang lihim na nasa puso namin ni Ruben ay nananatiling sekretong bumibigat sa akin. Minsan, nagtataka ako kung ako ba ay makasarili, kung gumawa ba ako ng tama para sa mga anak namin. Ang moral na tensyon ay lalong tumitindi. Lumipas ang mga buwan at tumindi ang di inaasahang putol ng mga bagay-bagay nang magkasakit si Ruben. Isang gabi, sumama ang kanyang pakiramdam, mahina na ang kanyang paghinga at may dugo sa lalamunan. Dinala namin siya sa klinika. Hindi namin inasahan na magiging ganito kaseryoso. Ang ospital ay amoy ng antiseptic at kape ng mga nagbabantay. Ang ilaw ay parang lampara ng pag-asa na unti-unting namamatay. Nag-alala ako hindi lang para sa katawan niya, kundi sa kawalan ng linyang mag-uugnay sa amin. Sa kama ng ospital, hawak ko ang kamay niya at naramdaman ko ang tigas at init na dati niyang ibinibigay sa amin. Raquel, mahina niyang sabi, alagaan mo ang mga bata. Huwag mong hayaang masira ang buhay nila dahil sa gulo. Hindi ko mapigil ang luha. Doon, sa mga sandaling iyon, kakaiba ang bigat ng konsyensya ko. Puno ng pagkilala sa utang loob at sa mga pagkukulang. Nang maglaon, pumanaw si Ruben. Ang pagkamatay niya ay hindi sensasyonal. Tahimik, puno ng pagod. Sa salusalo pagkatapos ng wala ng pag-asa, nagtipon kami upang magsabi ng paalam. Hindi ako makayang magsalita ng maayos. Naguyod ako ng damdamin at minsan ay napapangiti dahil sa alaala ng mga tinapay na laging dala niya ngayong maulan. Ang mga bata ay lumuluha ng tahimik. Sa gitna ng lahat, naramdaman ko ang isang bagay na malinaw. Hindi ako nagkamali sa pag-aalaga sa kanya. Nagmahal ako sa isang tao na nagmahal sa akin sa paraang nakapagpaginhawa sa mabibigat na gabi namin. Matapos ang pagluluksa, nagsimula ang praktikal na bahagi ng buhay, mga papeles, mga gastusin at ang pagpapatuloy ng bahay. Dito nagsimulang magbago ang aking kwento, mula sa pagiging isang taong natitisod sa sakit tungo sa isang babaeng may plano. Ako ay natuto mag-impok ng maliit, nagbenta ng mga lutong bahay sa merkado tuwing Sabado at nagbukas ng maliit na online store para sa mga kakanin na laging tinatangkilit ng kapitbahay. Sa bawat benta, may kasamang ngiti ng Ana na tumutulong mag-ayos ng kahon at ang musika ng pag-asa ay unti-unting tumitibay.
Hindi madali. May gabi na nauudlot ang benta, may buwan na kulang ang padala ni Mike at may pagkakataon na umabot kami sa punto ng pag-aaway. Ngunit sa likod ng lahat, may natutunang disiplina, pagtalino sa budget, pakikipag-usap ng malinaw sa mga anak, at pag-aaral na hindi magpadala agad sa emosyon kapag may problemang darating. Ang negosyo ay hindi instant na lunas. Ito ay araw-araw na pagpapakain ng pangarap. Nalaman ko kung paano magbilang ng deposito, paano magbalanse ng cash flow, at paano gawin ang maliit na kusina bilang puwesto ng pagbabago. Minsan, habang naghahanda ako ng ulam sa kusina at ninanamnam ang amoy ng bawang at sibuyas, naiisip ko ang mga kamay ni Ruben. Paano niya ako tinuruang magtuon ng pansin sa mga simpleng bagay? Ngunit hindi lahat ay napupuno ng magagandang alaala. Minsan, may lumilitaw na kanta sa radyo na nagpapaalala sa akin ng mga gabing kami ni Ruben ay nagkwentuhan sa ilalim ng ilaw ng lampara. Hindi ko sinisikap na pawiin ang lahat. Sa halip, inaalayan ko ang lungkot ng tamang lugar, sa alaala, hindi sa pagkakasala. Nagbago ako sa paraan na hindi ko inaasahan. Natutunan kong magpatawad, hindi bilang pagpapalubag sa mali, kundi bilang pag-alis ng bigat mula sa sarili. Pinatawad ko si Mike sa kanyang mga pagkakulang, ngulit pinili kong magtakda ng malinaw na hangganan. Hindi ko na ibabalik ang dating pagkakabuklod dahil hindi siya nagbigay ng dahilan na muling magtiwala ng buo. Pinatawad ko rin ang sarili ko sa pagkakaroon ng relasyon kay Ruben, sa pagkakamaling hindi agad natanto ang dapat o hindi dapat. Ang pag-ibig noon ay tila tulay. May mga bahagi nito na tumulong sa akin na tumayo muli. Hindi ito naging wakas ng lahat. Sa huli, natutunan ko ang isang napakahalagang leksyon. May mga pag-ibig na dumarating para magtayo, hindi para maging katapusan. Ang mga kamay na minsang humawak sa akin ay nagbigay ng lakas, hindi lang para magpatawad, kundi para tumayo at magtrabaho. Hindi ko sinabing madali ang mga gabi. Minsan, bumabalik ang tanong, bakit ako nagmahal muli? Ngunit sa bawat pagkakataon na tumitindig ako, nakikita ko ang mga anak ko na mas nagiging mahinahon, mas may pagkakaisa. Nakikita ko rin ang eksena ng aming kusina, mga plato, amoy ng ulam, simpleng mesa na naging saksi sa aming paghilom. Ngayon, may maliit na tindahan na may pangalan na gawa namin ni Ana, hindi para magyabang, kundi para ipaalala na ang bawat maliit na benta ay tanda ng pagpupunyagi. May mga oras na napapangiti ako sa kwento ng buhay, na kahit sa gitna ng pagtataksil at pagkawala, may lumilitaw na mga pagkakataon para magbago. Alam ko na hindi ako perpekto, may mga pagkakamali akong dinala, may mga taong nasaktan at may mga alaala na hindi mawawala. Pero may pag-asa, mabagal man o mabilis, may pag-asa. Nagpapasalamat ako kay Ruben, hindi dahil pinuno niya ang lahat ng kakulangan, kundi dahil tinuro siya ako na ang pag-aalaga ay maaaring magsimula sa maliit na hapunan, sa isang kamay na mahigpit na humawak at sa pagtulungan na magbayad ng kuryente kapag wala ng ibang makakatulong. Nagpapasalamat ako sa mga bata, sila ang totoong dahilan kung bakit ako lumaban. At nagpapasalamat ako sa inyo na nakikinig at tumitibay kasama ko. Kung may iisang bagay akong ipapamana mula sa aking kwento, ito ay ang katotohanan na ang buhay ay puno ng komplikasyon. Ang tama at mali ay minsan nagtagpo at ang pag-ibig ay hindi laging isang simpleng daan. Ngunit may mga araw na ikaw ang pipiliing bumangon. May mga araw na pipiliing mong magsimula muli. Tulad ng araw na sumisilay sa umaga pagkatapos ng unos, dahan-dahan, unti-unti, may liwanag pa rin. Salamat sa pakikinig.
Kung ang kwento ko ay nakaantig sa inyo, kung may pinagdadaanan kayo na nais pag-usapan o ibahagi, iwanan ang inyong suporta o sariling testimonya sa comments. At kung gusto ninyo ng higit pang mga kwento ng buhay at pag-asa, mag-subscribe sa channel ni Miss K. Tulungan natin ang isa't isa sa pamamagitan ng pagkukwento at pag-aabot. Hindi nagtagal matapos kong magsalita sa kamera, nagpatuloy ang buhay sa paraang tahimik at paulit-ulit. Hindi na ang maligalig na tindi ng simula, kundi ang mabagal na ritmo ng pang-araw-araw na paggawa. Araw-araw, bumabangon ako bago sumikat ang araw. Sa kusina, ilaw pa lamang ang maliit na bumbilya at ang singaw mula sa kawali ay nagmumukhang usok na dahan-dahang umaakyat sa kisame. Ang amoy ng bawang na pinirito, sibuyas at kaunting mantika ang nagsisilbing orasyon ko bago ilatag ang mga ulam sa maliit na pwesto. Si Ana palaging maaga rin. Madalas hawak niya ang listahan ng mga bibilhin at ng mga order mula sa kapitbahay. Napag-alaman namin na ang pagkakaroon ng simpleng sistema, tala sa kwaderno, resibo na pinipiraso at maliit na kahon para sa change ang nagpapabago sa amin. Hindi kami nagkaroon ng malaking reseta ng tagumpay. Ang sekreto ay pagiging tapat sa sukatan, sa timbang at sa oras. Kapag may nagtanong kung sino kaming dapat lapitan para sa maliit na puhunan, sinabi ko na hindi kailangan ng malalaking salita. Kailangan ang konsistensya. May araw na dumadalaw ang mga mag-aaral mula sa paaralan, mga estudyante naghahanap ng murang merienda pagkatapos ng klase. May umaga na sinasalo nila ang natitirang sinangag at itlog. May gabi na ang mga kapitbahay ay naguunahan sa sopas na bagong luto. Nakakatuwa na nakita kong ang barter system sa aming barangay. May nagpapalitan ng gulay, may naghahain ng pangkulam na merienda, at kami ang nagiging sentro ng maliit na pagsasalo. Hindi kami perpekto. May panahon na may nakalimutang bayad o nagkamali kami sa sukli, pero natutunan namin ang paghingi ng paumanin ng maayos at ang pag-aayos ng talaan bago pa lumaki ang problema. Ang mga bata, sila ang sentro ng bawat araw. Si Liza, ang panganay, nagiging mas responsable na. Tinutulungan niya ako sa paghahalo ng sausawan at sa paglilinis ng mga pinggan. Si Carlo naman ay mas makulit. Gusto niyang subukan lahat ng bagong recipe at minsan ay nalalagas ang buko pandan sa sahig dahil sa kanyang pagka-eksperimento. Pinipilit kong huwag siyang pigilan ng todo. Kailangan niyang matuto. May mga gabi na kapag tahimik na ang buong bahay, nakaupo kami sa lumang mesa at nagbibilang ng perang nalikom. Hindi iyon madali. May luha noong unang beses na kinailangan naming magpakaipid ng gatas ng bata, pero unti-unti napupuno ang kahon ng maliit na pangarap. Nagkaroon ng pagkakataon na inimbitahan kami sa isang maliit na meeting ng mga tindera sa palengke. Hindi ito formal. Nagkape lang kami sa gilid ng palengke at nagkwentuhan. Doon ko unang narinig ang mga kwento ng ibang nanay na nagsimula rin sa kakaunting puhunan. May mga nagbahagi ng mga tip, paano mag-negotiate sa supplier, paano magpakilala ng bagong ulam sa mga suking tapat, at paano mag-ayos ng paninda nang hindi gumagastos ng malaki. Ang pinakamahalaga roon ay ang suporta, ang pakiramdam na hindi kami nag-iisa. Pero hindi nawawala ang mga pagsubok. Dumating ang tag-ulan na may kasamang baha na hindi natin inaasahan sa isang gabi. Ang kuryente ay tumigil ng halos isang buong araw dahil sa nasira ang poste, at ang ilang paninda namin ay nasira rin dahil sa tumagas na tubig sa gilid ng istante. Naramdaman ko ang pakiramdam ng pagkadismaya, ngunit hindi na ako gumulong sa galit. Tinawag ko si Ana at inalam kung ano ang dapat gawin. Naglinis kami, nag-ayos ng mga basag at sinigurado na hindi maulit ang pagkakalagay ng paninda na malapit sa sahig. Nakipag-ayos ako sa may-ari ng maliit na lote upang ilipat ang shelving ng ilang pulgada ng mas mataas. Maliit lang itong aksyon, pero napakaraming dapat na pagbabago ang nangyari dahil sa aking pagkatuto.
May isang araw na may dumating na tao na hindi ko inaasahan, si Mike. Hindi siya ng engkanto ng oras. Dumating siya habang abala kami sa paghahain ng tanghalian. Nakatayo siya sa pintuan at hawak ang lumang sombrero na palaging may bahid ng alikabok. Hindi kami nagkamali. Nakita ko sa kanyang mukha ang parehong pagkabalisa at pag-asa. Ate, bati niya ng mahina. Ang boses niya ay nag-iba, may kalakip na pag-alindulag. Pwede bang makausap ng sandali? Tumingin ako sa Ana. Alam kong makukuha ko ang pinakamahusay na payo mula sa anya. Matagal na kaming mag-partners at magkaintindihan sa gitna ng gulo. Siya ang unang nagsabi ng mga bagay na hindi ko gusto marinig noong panahon ng kaguluhan, pero palagi rin siyang patas. Sandali lang, sabi ni Ana kay Carlo na naglalaro sa mesa at sinundan niya ako papunta sa likod ng tindahan. Ang likod namin ay maliit. May 2 upuan, isang maliit na mesa kung saan nakalagay ang aming ledger at ang panggatong. Nag-upo kami ni Ana at pumasok si Mike, naglalakad na parang may kabanatang bitbit. Umupo siya na magkalapit sa akin. Hindi siya kumikibo agad. Pumikit ako at inalalayan ang bawat hinga. Alam kong ito ang sandali kung saan nasusubok hindi lamang ang isang puso, kundi ang natututong hangganan. Ate, panimulan niya, hindi ako humingi ng kapatawaran para sa mga bagay na nagawa ko noon dahil alam kong wala akong karapatang humiling ng lahat ng iyon. Pero, pinilit niyang magngiti ng bahagya, gusto kong makatulong. Hindi ko gusto na manatiling pabigat. Nakakahiya man, gusto kong magtrabaho sa inyo kahit na para lang sa sahod. Gagawin ko ang kahit ano, ate. Tumahimik ako. May bahagi ng puso ko na nag-uumapaw sa pagod at hindi na naniniwala sa mga salita. Ngunit may natutong disiplina ako. Pagtingin sa gawa, hindi sa pangako. Mike, sabi ko ng mahinahon, naintindihan ko ang nais mong gawin. Makakabuti iyon kung talagang magbabago ka. Pero hindi ito tungkol sa pagkuha lamang ng trabaho. Kailangan ko ng pagkakataon, pagkadaldal niya. Pakiusap. Tumingin ako sa Ana. Ano sa tingin mo? Tanong ko. Si Ana ay hindi clumsy sa kanyang mga salita. Matagal na siyang may alam sa kung sino ang dapat payagan o hindi. Ako, kung tutuusin, okay ako, sagot niya pagkatapos ng maikling pag-isip. Pero magtatalaga tayo ng patakaran. Hindi kasamang malapitang espasyo sa amin kung may halatang uhaw pa rin sa lumang pattern. Magtatrabaho siya bilang helper, may clear na oras at may dokumentong pinirmahan. Hindi para saktan ang damdamin niya, kundi para malinaw na trabaho lang ito. At kung may isang paglabag, matatanggal siya. Wala nang iba. Hindi ako agad nagsalita. Nakita ko ang mukha ni Mike, pagkahabag, pag-asa. Ang puso ko na dating madalas nagpahina ay may bagong tapang. Hindi ito dahil napapawi ang sugat. Ito ay dahil natutunan kong itakda ang hangganan, pag-ibig na may patakaran. Sige, ang tugon ko. Mag-aaral muna kita. Uumpisahan mo bukas, maaga. May maliit na buwan ng sahod at tamang oras ng trabaho. Huwag mo nang hanapin ang dati nating relasyon. Pinindot ko ang kamay niya ng saglit, hindi bilang pagdabalik, kundi bilang konfirmasyon ng usapan. Umalis siya na may luha sa mata. Hindi ko alam kung ito ay luha ng pasasalamat o pagkabigla. Ngunit alam ko ang isang bagay, hindi ako bumigay sa kahinaan ko. Hindi dahil wala akong pagmamahal, dahil minahal ko ang sarili ko sapat para magtalaga ng paraan kung paano ako iingatan. Ang mga unang linggo ay puno ng pagsubok. Si Mike, sa simula, ay dumating ng agata at nagtrabaho ng tahimik, nagwawalis, nag-aayos ng stock at tumutulong sa pagbabalot. May mga araw na napapansin kong nagpapakita siya ng sinseridad. Pumapasok kahit maulan, tumatayo ng magaga. May pagkakataon ding siya'y nagkukulang. Dumating siya late ng minsan at nagbigay ng malabong paliwanag. Doon ko nakita ang mahirap na bahagi ng pagbibigay ng ikalawang pagkakataon. Hindi lahat ng pagpapakita ng pagsisisi ay totoo. Kailangan ng oras at pag-uulat.
Pinili kong magbigay ng maliit na ulat sa sarili ko. Bawat linggo, tinitingnan ko ang gawain niya at ang epekto sa pamilya. Hinayaan ko ring makausap ng maayos ang mga anak kung may hindi ka nais-nais na nangyari noon. Kailangan kong protektahan ang kanilang damdamin. Sa likod ng mga gatas at sabaw na aming inihahain, may tahimik na pangangalagang ginagawa ko sa mga puso ng aking mga anak. Habang lumago ang tindahan, nabuksan din ang isang maliit na pinto sa komunidad. May mga beses na may humihingi ng tulong, hindi pinansyal lamang, kundi payo at pakinig. Isang araw, may isang ina na pumunta at umiyak sa aming tindahan. Nawalan siya ng trabaho at hindi alam kung paano mag-aahon ang mga anak niya. Hinayaan ko siyang umupo at kinalasi ang kuponan. Si Ana ang nag-init ng tsa, si Mike ang nagdala ng sopas. Hindi kami nakapagbigay ng malaking pera, pero nagbigay kami ng simpleng pagkain at ng oras. Ang pag-aalaga ay nakikita sa maliliit na kilos. Sa gitna ng mga maliit na tagumpay, may nararamdaman pa rin akong kakulalan. Ang pangarap ko ay higit pa kaysa sa pagkakaroon ng maliit na tindahan. Nais kong mag-aral ang mga anak ko ng mabuti, magkaroon ng mas ligtas na tahanan, at balang araw ay makabili ng mas maayos na bahay. Ipinapaalala ko sa sarili ko na ito ay marahil isang malayong landas, ngunit bawat araw ng sipag ay naglalapit sa amin ng isang hakbang. Isang hapon, habang nagbibilang kami ng kinita, tumunog ang telepono ni Ana. Nakatext ang supplier na tataas ang presyo ng kakanin para sa susunod na linggo. Nilapitan namin ang isasagawang desisyon. Dagdagan ba ang presyo o bawasan ang kita? Nag-usap kami ng mahaba at nagpasya na mag-adjust ng konti ang presyo, ngunit magbibigay din kami ng promo sa mga estudyante at sa matatanda. Ang buhay ay parang sinigang, may asim at alat, pero kailangan lang hanapan ng balanse. Habang nagsisikip ang gabi, sumilip ako sa bintana. Nakita ko ang mga ilaw ng kalye, ang mga tukso ng bingo sa kabilang kalsada, at ang mga taong naglalakad papunta sa kanilang tahanan. Naramdaman ko ang bigat at kasiyahan ng paglalakbay. May pangungulila, ngunit may buhay na umiikot. May mga gabi na ako'y napapangiti nang hindi ko man lang sinasadya. May mga gabi na umiiyak ako sa ilalim ng kumot. Lahat iyon ay bahagi ng kwento. Hindi ko kailangan itago ang kalungkutan, kailangan ko lang alagaan kung paano ako babangon mula rito. Hindi ko pa lubos na nasasaklaw ang lahat ng sugat. May mga alaala pa rin ni Ruben mabumabalik, hindi bilang pagnanasa na maging muli kami, kundi bilang isang aral. May mga kamay na nagligtas sa iyo at may mga kamay na hindi dapat muling hawakan ang puso mo. Pinili ko na alalahanin ang kabutihan at itabi ang sakit sa tamang lugar. Tunay na napakalakas ng pag-ibig na nagbibigay lakas at hindi naglalason. Habang tumutunog ang kampana ng simbahan sa kabilang barangay, may dumating na sulat na nilagay sa ilalim ng pinto ng tindahan. Ito ay isang paanyaya mula sa isang maliit na organisasyon na nag-o-offer ng libreng training para sa mga micro-entrepreneurs. Mga libreng klase tungkol sa bookkeeping, marketing at hygiene sa pagkain. Napatingin kami ng sabay-sabay ni Ana at tumawa ng magaan. Parang blessing, sabi niya. Pareho kaming nagpasya na magparehistro, hindi dahil magbabago kami ng mundong hindi namin kilala, kundi dahil may bagong kasangkapan na pwedeng makapag-ayos sa amin. Nagpatuloy kami sa pag-aaral at sa paggawa. Nagbago ang paraan namin ng paghawak sa pera. Hindi na lang kami nagtatalaga ng kahon, may maliit na bank account ako na unti-unti naming pinupunan. Hindi ito malaki, pero ito ay simula. Unang-una, natutunan ko na ang pagkakaroon ng pangarap ay hindi dapat nakabatay sa isang tao lamang. Ang negosyo, kahit maliit, ay naging paraan upang turuan ang mga anak ko ng disiplina at pananagutan. At sa bawat pag-ikot ng araw, may isang tanong na bumabalik sa akin. Sapat na ba ang ginagawa ko? Sapat na ba ang pag-ibig ko sa sarili at sa mga anak ko? Hindi ko natatapos ang sagot ng mabilis, ngunit natutunan kong mas mahalaga ang pagpili araw-araw, ang pagpili na magtrabaho, magpatawad ng may hangganan at umunlad kahit mabagal.
Minsan, sa gitna ng pagod, sasabihin ko sa sarili, isa pang araw, isa pang ulam, isa pang pagkakataon. Habang naglilinis ako ng mesa, nakita ko ang liwanag na humahaplo sa mukha ng isang bata na dumaan sa kalsada. Napangiti ako. Alam kong marami pa kaming daanang unos, maraming pang luha, maraming pang kwento. Ngunit may isang bagay na hindi ko malilimutan. Sa bawat maliit na benta, may nakahalo ring pag-asa. At sa bawat pag-asa, may bagong araw na pwedeng simulan. May kumatok sa pintuan, hindi inaasahan. Tumayo ako at hinawakan ang dulo ng apron bago buksan. At doon, sa liwanag ng hapon, nakita ko ang isang mukha na dati ng pamilyar, si Mike. Muling nakatayo sa harap namin, may naiibang paningin sa kanyang mga mata. Huminga ako ng matagal, handa sa susunod na sandali. Huminga ako ng malalim bago ko binuksan ang pinto ng tuluyan. Si Mike, medyo nagtitiis ang ngiti, ngunit may pagkaiba sa pagkakataon ng kanyang balikat, may dalang maliit na supot na tila may laman. Nang makita namin ni Ana ang supot, napakunot ang noo ni Ana, tila ba nag-aalinlangan at sabay namang nagtataka. Teka, sabi ni Mike nang dahan-dahan. Alam kong hindi madali ang pagdating ko rito. Hindi ako nagtataka kung ayaw ninyo na ako'y makihalo. Pero may ilang bagay akong gustong sabihin muna. Tumahimik ang hangin, maririnig mo lamang ang ugong ng kalsada at ang malamyos na tunog ng iba pang tindahan na nagsasara na. Ang mga anak ko ay naiiwan sa likod, naglalaro ng lata ng pintura, hindi pa alam ang bigat ng pag-uusap. Si Ana ay tumayo sa tabi ko, mahigpit ang hawak sa manggas ng aking blouse, parang nakahanda ring suminit kung kailangan. Umakyat ang kulay ng mukha ni Mike nang magsalita ulit. Umalis ako, pag-amin niya ng payak. Hindi ko masasabi na tama iyon, nagkamali ako, hindi ako nagbigay ng dahilan at iniwan ko kayong nahihirapan. Nagtrabaho ako sa malayo, nag-ipon at napagtanto ko na hindi pera ang pinakamasakit na wala, kundi ang pagkakataon na maging kasama sa hirap ninyong malalampasan. Gusto ko sanang humingi ng tawad. May kakaibang pagkaseryoso sa boses niya, may pagod at may paghahangad na mabago ang nakaraan. Inaabot niya ang supot, maliit na puto at bibingka na paborito namin noon. Alinman, aniya, huwag ninyo akong pilitin na maniwala agad. Kung may puwang man, hayaan ninyo akong magtrabaho, hindi bilang may-ari, kundi bilang isang manggagawa. Gusto kong tumulong sa umaga, mamamagitan maghapon, basta patunayan ko muna. Umaagos sa dibdib ko ang katahimikan. Napatingin ako sa supot, amoy ng gata, tamis na kilala ko mula sa luto ng aming barangay. Naaala ko ang mga gabing umiiyak ako sa ilalim ng kumot. Naaala ako ang mapait na mga salita at ang pag-iyakan ng mga anak. Ngunit naaala ko rin ang mga gabi ng panalangin, ang pag-uusap namin ni Ana tungkol sa kinabukasan at ang maliit na bank account na unti-unting napupuno. Alam kong hindi simpleng tulong ang nasa harap ko. Kasama nito ang posibilidad ng pagbalik ng mga lumang sugat. Ano ang gusto mong gawin dito? Tanong ko ng mahinahon, pilit pinipigil ang panginginig ng boses. Hindi kami kailangan ng malaking utang, kailangan namin ng panahon at pagtitiwala. Tumango si Mike, huminga siya ng malalim at muntik na siyang sumuko ngunit nagpatuloy. Hindi ako magpapadala ng pera na may kondisyon. Hindi ko rin ipipilit ang miyembro ng pamilya niyo. Gusto ko lang magtrabaho. Gusto kong maghatid ng supplies, magbantay ng tindahan kung may lakad kayo, mag-drive kung kinailagan, anuman. Kahit bawal na suggestion, itutulong ko rin sa pag-aayos ng bookkeeping na pinag-aaralan ninyo sa training. Napahinto ako. Pinag-uusapan niya ang training na pinasukan namin. May katapat na sinag ng pag-asa sa mga salita niya. Ngunit alam ko na ang pag-asa at takot ay magkadugtong ngayon. Si Ana ay tumingin kay Mike ng matagal. Mapapansin mo ang maliit na pagyupi ng labi niya, isang senyales na susubukan niyang panatilihin ang kanyang dating posisyon, protektor ng aming maliit na mundo.
Kung papayagan kita, sabi ni Ana ng mabuti ngulit mabangis, may mga kondisyon. Walang pag-uwi nang hindi tumitibok muna sa amin. Walang pagkuha ng desisyon na ikaw lang ang gagawa. Walang pag-asa na babalikan mo ang dati. Kung magtatrabaho ka rito, makikita namin ang ginagawa mo. Walang favoritismo, walang pagbabaluktot. May init sa tinig ni Ana na kumikintal sa hangin. Hindi ito galit lang. Ito ang hanggaran na protektahan ang mga anak at ang negosyo. Sumingangot si Mike, ngunit tumango. Oo, sagot niya. 3 buwan. Hayaan ninyo akong patunayan. Kung hindi ako sisipain ng gawa, aalis ako. Tutal, mas matagal na akong nagkamali kesa sa 3 buwan. Napatingin ako sa pasilyo, sa mga bintalamang tindahan na nagsisilbing salamin ng aming buhay. 3 buwan, parang panunumbalik at subok. Hindi ako makapaniwala na madali ang sagot, ngulit naramdaman kong may pahiwatig ng bagong kabanata rito. Hindi dahil sa paglambing, kundi dahil sa isang alok na malinaw ang hangganan. Nagpasya ako at sinagot iyon sa mahinang tinig. May mga patakaran, sabi ko. Una, hindi ka maninirahan dito. Pangalawa, ipapakita mo ang trabaho, regular naming susuriin. Pangatlo, hindi ka pwedeng magpahayag ng pagmamahal sa mga anak. Hindi pa. Hindi dahil bawal kanilang mahalin, kundi dahil ayaw kong malito sila. At pang-apat, kung may babalik na lumang ugali, wala nang ikalawang pagkakataon. Ngumiti si Mike ng unanib ng pangako. Sang-ayon ako. Tahimik na umabot siya ng kamay, hindi para magtanong ng paghihigante o kapatawaran, kundi para gumawa ng kasunduan. Hawak niya ang kamay ko ng matatag. May lamig mula sa pagod, ngunit may sigla na nagsisimulang sumibol. Iyon ang unang gabi na nagpalamig sa aming katawan at nagpainit sa isip. Hindi kami nagyakap, hindi namin pinagana ang lumang plano, ngunit may bagay na nagbago. May sinumpaang hanggaran na subukan. Pagkatapos ng usapan, naghatid si Mike ng ilang kakanin sa kusina at tumulong mag-ayos ng mga kalakaran bago magpaalam. Nakita ko sa likod ng tindaran ang mga anino ng mga nag-uusap na kapitbahay. May parating na tsismis, may mga ngitiring bahagyang naglilihim ng pag-asa. Kinabukasan, dumating si Mike ng maaga. Nakita ko siyang nagbubuhat ng mga kahon ng harina at niyog papasok ng tindahan. Hindi siya unang dumating, ngunit ibang-iba ang kilos niya ngayon. Hindi magpagmataas, hindi magpagmayabang. Simple, tahimik at masipag. Habang nagbubukas kami, napansin ko ang mga mata ng mga anak na nagmamasid. Si tatay ba yun? Tanong mang panganay, sabay silang nagkamot ng ulo. Kinuha ko ang kamay nila at ngumiti. Hindi lubos na panatag, ngulit may pagpayag na paunti-unti. Ang araw ay bumukas na may masiglang pag-asa at may takdang panuntunan. Habang umusad ang unang linggo ng kanilang pakikipagsapalaran, dumarami ang maliliit na tagumpay at maliit na pagsubok. May mga pagkakataong magandang umaga ang simula at may mga hapon na ang luma ay muling sumusupot. Mga lumang alaala na muling bumabalik sa anyo ng tanong, ng sigaw ng loob, ng pag-aalinlangan sa oras ng pagod. Ngunit sa bawat maliit na bagay na ginawa ni Mike, ang paghahatid ng tamang supply, ang pagbabawas ng basura, ang pagharap sa mga suki ng may respeto, unti-unti ring nagiging malinaw ang bagong katotohanan. May taong nagbago at ang pagbabago ay hindi palaging perpekto. Ito ay sinubok, pinagpaguran at pinabaralan. Sa likod ng mga bintana, kami ay nagtutulungan. Ako sa pag-aayos ng pera, si Ana sa paggawa ng promosyon para sa mga estudyante at si Mike sa pagdadala ng mga bagong ideya na natutunan niya sa malayo. Ngunit may isang gabi na muling nag-usbong ang tanong sa akin, isang sulat na natanggap mula sa training center. May palatandaan ng scholarship para sa isa sa aming mga anak, isang maliit na pagkakataon na pwedeng magbago ng takbo ng kanilang edukasyon. Kung makukuha ito, magiging mas magaan ang buhat namin. Ngunit may kailangan, commitment, oras ng pag-aaral at dagdag na gastos.
Nakatayo ako sa harap ng tindahan, hawak ang sulat, tumitingin sa dilaw na ilaw ng poste. Sa loob, si Mike ay naglilinis ng estante, si Ana ay nakikipag-usap sa magulang. Ang mga anak ko ay naglalaro sa gilid, nagpapalitan ng tawa. Alam ko ang desisyon ay hindi para lang sa akin, ito ay para sa aming lahat. Pumuti ang buwan sa ulap nang matauhan ako. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa pagtanggap ng nakaraan o pagtalikod dito. Ito ay isang serye ng maliliit na pagpipilian, mga pagpipilian na unti-unting humuhubog sa mukha ng bukas. At ngayon, may panibagong hamon. Pagpili kung tatanggapin ba namin ang scholarship, paano ito iaayos, at kung ang pagbalik ni Mike ay tunay na magiging saklolo o bagong unos. Bumukas ang pinto ng kusina at tinawag ako ni Ana. Tingnan natin ang mga dokumento, sabi niya. Mag-usap tayo ng mahinahon, walang pasabog, lahat ay dapat malinaw. Kumuha ako ng upuan at umupo sa mesa. Sa paligid namin ay ang mabagal na humahaplos na tunog ng gabi, mga tinig ng kapitbahay, ang kumakawing mga karga sa kalsada at ang palaging pag-ikot ng aming maliit na mundo. Naghanda kami para sa susunod na pag-uusap, hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa tiwala, responsibilidad at ang pinagsasaluhang pangarap na sinimulan namin sa unang araw ng tindahan. Si Mike naman ay tumingin sa amin, may hawak na planner at ballpen, handa ng maghista, magtakda ng oras at magbigay ng patunay. Simulan natin bukas, ani niya. Malinaw ang lagay, trabaho muna, patunayan ko, 3 buwan lang. Tumango ako. Hindi ito panalo at hindi rin ito pagtalikod. Ito ay isang maliit na hakbang, pinanday ng takot at pag-asa na kailangan naming pag-isipan araw-araw. Sa loob ng aking dibdib ay bumabaon ang isang panalangin na tahimik. Naway maging matibay ang aming mga puso at tusong sapat ang aming pag-iingat upang hindi mabali ang tinatagoy namin. Ang hangin ng madaling araw ay may dalang bagong simoy ng magkatanghalan. Isa pang araw, isa pang ulam, isa pang pagkakataon. At habang nagpaplano kami, naroon si Mike, tahimik na nagtatrabaho, at si Ana mahigpit ang pangangalaga. Sa dulo ng mesa, minsay nabibitawan ang tulong na tila maliit, ngulit sa loob nito ay nakatago ang lahat. Ang pag-asa, ang pag-aalangan at ang pagpipilian na ibalik ang mawasugat sa kanilang nararapat na lugar mula sa galos hanggang sa aral. Hindi pa tapos ang kwento. May maraming susunod na gabi, maraming pagpupulong, maraming benta at maraming luha. Mulit sa ngayon, kami ay nagpasya na subukan, hindi dahil simple ang desisyon, kundi dahil ito ay kailangan. At sa bawat maliit na bagay na aming gagawin mula rito, lingon kami at aalalahanin ang mga araw na ito bilang simula ng bagong kabanata.